good morning guys. Today is July 23. So ngayon, may errands kami ni Rafa. Hi Rafa. Hello. Hello. Welcome sa Team Perez Vlogs. For today, ang errands namin is mag-enroll si Rafa sa kanyang school as a high school grade 9, incoming grade 9. So, samahan nyo kami, i-document ko yon if pwede, pero in case, i-discuss na lang namin. So, malapit lang yung school ni Rafa. So, yun. See you later guys. Bye. Hello guys. Ayun. Pinabalik kami. Kailangan daw namin mag-set ng appointment saka yung mga requirements which we have already. So, ganito dito guys, hindi lang basta mag-enroll ka, okay na. So, tatawag pa ako through hotline nila para mag-schedule kami ng school registration ng anak ko. So, see you. So ngayon, pupunta muna kami, magpapagupit si Rap. Then I'll call the school later. Kahit hindi dito na ako guys, ganun dito sa US. Sa Maryland pala, specifically dito sa may county namin. See you. Yeah, just take him back. Get to him. I should go help out. There's no stone bread you can faint. Ashley could have somewhere else. Probably did. Hello guys. Yun nga, natapos na kami dun sa magre-register dapat yung anak ko dun sa high school na papasukan niya. Kaso, kailangan pa daw talaga ng appointment. Kaya sinabi ko kanina. So, ang ginawa namin, nagpagupit na lang, tatawagan ko na lang nung school mamaya, mga 1 PM. Then, mag-schedule kami for appointment. And, hinihingan lang naman kami ng proof of billing. So, tatlo yun. Either bank statement, electric bill, and yung mga papers from the bank, from the car insurances, mga ganon. Then, second is yung apartment lease or yung proof of home ownership. So, kami, hindi pa naman kami nakakuha ng sariling bahay, naka-apartment kami. So, yung rentals agreement yung kailangan namin. Tapos, isa pang kailangan is yung photo ID na parent. So, ako, ang ipapakita ko na lang, scan ko is yung driver's license ko or passport. Or, pwede din yung green card. And, yun lang. At saka yung, yung vaccination list ng bata. So, dito sa US, napakahigpit tungkol sa vaccination. So, hindi ka mag-e-enroll ng hindi updated yung vaccines record. Or either way, enroll ka nila. Pero kailangan mong tuloy-tuloyin yung vaccination requirements na kailangan ng school. So, yung anak ko, sobrang higpit ng public school. So, ang anak ko sa public school siya mag-aaral. Pero, good thing kasi maganda ang school system dito sa US. Nandito kami sa Maryland. And, yun pa, isa pang requirement na gusto nila is yung school records ng previous school ng anak ko. So, yung anak ko middle school siya. So, pinadalahan kami nung proof ng kanyang mga grades mula first grade hanggang fourth grading niya. So, yun yung ipapakita namin sa school na papasukan niya. Saka isa pa is yung ESOL, yung English for non-speaking English language yun ng Maryland. So, requirement yun. Kapag hindi ka dito nakatira, naturalized born or something na yung nag-school yung anak mo sa other country na hindi nag-aano ng English, hindi nag-speak ng English proficiency, ang requirement is yung umattend yung ESOL ng yung bata. So, mag-a-attend ng ESOL class yung mga anak mo. So, dito sa Maryland ganon. Hindi ko lang alam sa mga other state. Kaya, if papunta na kayo sa Maryland, if mag-enroll yung mga bata, mga anak ninyo sa public school, it's a must to have ESOL. So, yun. Yun yung as per Baltimore County school system namin dito. Kasi nasa Baltimore County kami.
And after nun, punta kami dun sa school. Dumiretso kami sa ano, nagpa-barber yung anak ko, nagpagupit siya. Ang price is $19. So binigyan ko na lang 20 kasi para tip. And ganun din dito guys, kailangan din may pa-appointment sa barber. Pwede namang walk-in, pero much better is may appointment kayo. At after nun, napunta kami ng Ross. Tumingin lang kami ng t-shirts, mga damit ng anak ko. Ross is mura. Mura siya kaysa sa mga regular department store. Tsaka na bumili kami ng tsinelas. At yun na nga. Later today, susunduin ko na naman si husband, asawa ko, dun sa kanyang work. And tomorrow may pasok ako. At abangan nyo pala yung gagawin kong vlog, sit down vlog yon, tungkol dun sa mga comparison ng buhay namin sa Dubai at buhay namin ngayon dito sa Maryland. So don't forget to like and subscribe guys. Always po like na rin, and follow us din po sa follow me po sa TikTok, yung TikTok account ko. Okay. Salamat! Hello guys! Good afternoon! So, yung vlog namin kahapon, yung pag-enroll sa anak ko, bibigyan ko lang kayo ng update. So, for today, kahapon, tumawag ako sa school. Then, na-schedule na si Rafa for August 5, 9 AM. So, sabi sa akin doon, i-assess daw ng counselor. Then, ibibigay kami ng updates. Tapos, pinapapili kami ng mga options na kung saan siya mag-excel. For instance, arts, math, science, yung mga ganun. Kasi alam mo, ganito dito sa US, parang lahat, grabe yung ano ng education, they're focused. Tapos meron pang mga sports na nakikita ko doon. Then meron pang welcome sa August 22. Sabi may welcome seminar para sa mga incoming freshmen. So si Rafa ay freshman sa high school. And yun na nga, for today may pasok ako, magti 3 days shift ako, tapos another 2 days off sa weekend. So ayun, at medyo hindi tayo nakatulog guys, as in hindi ako nakatulog kasi nagkape ako. So yun nga, it's my fault. And ngayon susunduin ko na naman si RJ, yung aking asawa, sa kanyang work kasi one car family lang kami. So ako nagsusundo sa kanya. Hindi pa siya nakakapasa sa driving exam niya kasi hindi pa siya kumukuha. Kaya ayun, soon makakakuha na rin siya. And yun na nga guys, i-update ko kayo time to time. Tas mamaya pagpasok ko, ipapakita ko kung paano ang papunta sa workplace ko. I mean, wala lang kung paano lang maglakad papunta sa ICU, papunta a small tour sa hospital namin. And see you guys. Bye! Hello guys, good morning. So shift done na. Dito yung night 1 of 3 shifts ko. So babalik pa ako mamaya 6:30. And yung patient assignment ko ay 3 kahit ICU ako. Pero dito kasi minimix yung ICU tsaka intermediate care. So we're calling it IMC. And ito yung mga patient na doable na ilipat sa ward or sa regular room. That's why they ended up staying in ICU. So ito yung patient ko, medyo mabigat kasi yung isang patient ko mukha na talaga siyang pang ICU. Imagine I have like 4 antibiotics all in all to give. DNR, DNI siya. Naka high flow max. Any moment pwede na siyang maging ICU, but still pinupush pa din na wag. Tapos yung patient ko nabibleed na isa. So okay naman ang shift ko, na pull through ko naman kasi most of my close colleagues are with me, so I'm not that really worried about my shift.
And yung ka-receive ko ng day shift, siya din naman yung ka-receive ko kahapon. So, ayos lang naman. So, let's hope and pray na maging stable pa ang patients ko at sana punta na ako sa ano mo yun, most of my experience na patient. So, yun lang. Bye. Guys, nagki-couponing kami dito sa Burger King. Ito guys, galing sa Mayum. So, order niya yung asawa ko. If hindi to available, eh di wala. hindi kanya kayong burger na lang. Wait lang. Hello guys. Hello guys, ano na tayo? Day 3 of 3 shifts, night shift. So mag-duty pa ako mamaya. So ngayon na-stress ata ng hapon. And yun nga, for sure pagbalik ko, same patients pa rin naman ako. So alam ko na yung routine, either way kung ano aanahin nila, pag papalitin nila ba or what, depende sa trip ng mga charge nurse. So sana ayos na yung shift ko kasi kulangan yung tulog ko eh. Mga 4 to 4.5 hours lang ata ako natulog. At sige guys, bye. Yung voucher, coupon voucher. Guys, ito tinapon. Ang daming burger guys. Burger King. Papadala yung snow. Ha? Last duty for my 3 nights. At natapos ko din siya ng carry lang. Hindi masyadong emotionally damaging. Pero hindi, okay lang. Masaya naman ako kasi may mga naging ka-duty ako ng mga ka-close ko din. And same patient pa lang din ako for 2 nights. Tingnan natin mamaya pagpasok ko. So time check 6:16 na ng gabi dito sa Maryland. Dito ako sa staff parking namin. I'll show you kung ano itsura. Yan yung staff parking namin dito sa hospital na pinag-workan. Yun, libre yung parking dito guys kasi ibang part dito sa ibang hospital dito may bayad yung parking para sa mga employees nila. Yun. Salamat sa pagsama dito sa vlog namin dito sa Team Perez Vlogs. Don't forget to like and subscribe. And ipopost ko na rin din yung next yung travel namin sa Rocky Gap State Park para sa aming camping. Thank you guys. Don't forget to like and subscribe please. Bye.